tayo, pinagliluloko nitong si Lacson eh. Common sense eh, nag-iimbestiga ka ng flood control scam. Opo. May mga nagwi-witness. Imbitahin mo, issuehan mo ng sampina. Darating yan, sampina yan. Kaya nga may sampina powers ka eh. Mangangatuwiran pa si Lacson, no? Makakagulo lang daw. Bakit makakagulo? Ikaw lang naman nagsasabi niyan eh. Oh. Di ba witnesses yan? Witness nga eh. May affidavit yan. Ano makakagulo? Makakagulo sa narrative mo. Dahil wala kang ginawa kundi protektahan ang Malacanang at si Martin Romualdez. Makakagulo talaga, Senator Lacson. What happened? Di ba? Ayan, okay, ito mo. Sabi pa naman, wala daw no effort to reach out to the BRC. Bakit sila mag-e-effort? Sino ba chairman ng BRC? Eh, yung mga ayaw nga mag-testify, hinahanap nyo eh. O, di ba? Yung mga nagtatago, may sampina, pinaparesto nyo. Eto na riyan lang. Isampina nyo, imbitahin nyo muna. O, kung hindi dumating, isampina nyo. Kaya walang gustong pumirma rin sa report niya eh. Nananakot na lang siya, di ba si Marcoleta, tinatakot niya. Sige, tatawagin ko yung 18 Maris, pirmahan mo muna yung report. Kaya sabi ni Marcoleta sa kanya, are you serious? Seryoso ka ba? Kengkoy. Anyway, mula bukas pala. Kaya kaiingat po tayo mga kababayan sapagkat ang demand po nitong grupong ito at palagay ko naman ay maayos naman ay yung gawa ng paraan yung pagtaas ng presyo ng petrolyo at mag-fare increase ng 5 piso. Yan. Yung iba nagtaas na, attorney. Kasi sabi nila, may nagsasabi na yun daw namang ginagawa ni Pangulong Marcos na emergency powers, pwede naman yata maibsan daw yon through an executive order. Okay. Hindi na kailangan yung emergency powers. Parang iwas pusoy lang daw ang si Pangulo. Yan, sabi nitong grupong ito. Kaya, eto ang sabi nila, ang kwenta nitong mga magi-strike. Opo. Sa 120 pesos per liter ng diesel, I would assume diesel kasi yun ang gamit. Hindi, kasi jeepney, di ba? Yeah, Buses. for PUVs. di ba? Lahat yan, UV Express, puro diesel yan, diesel. Sa Pulaco. Di ba? Ay, ang nababawas daw 3,600 a month. Allah. Yan. Yeah, oo. Ang laki nun Kaya, yung cash aid na 3,600 a day pala ang kanilang kwenta na nababawas sa kanila. Kaya yung 5,000 daw na ayuda, na one-time ayuda, one-time small time, hindi nga one-time big time eh. One-time small time, hindi ba sapat para sa 2 araw? Yan. So, attorney, at least meron. Hindi, pero kulang pa yun. Hindi kasi ang problema yan, katulad ng sabi ko, yung subsidy, hindi naman yan ang solusyon. Band-aid solution yan. Eto, may ginagawa naman, ang fuel subsidy. Etong LTFRB, sabi ng LTFRB, through the Department of Transportation. At ipaprioritize daw nila ang mga tricycle drivers. At ang may mungkahi naman ito ay ang Department of Transportation. Pero, yung Presidential Advisor for Poverty Alleviation na dapat pinag-aaralan ito, anong ginagawa? Ang Poverty Alleviation Program niya ay bumatikos kay Sara Duterte. Kaya, sekretary ka doon, Papa, wag mo namang sayangin ang kwarta ng gobyerno, sinesweldo sa'yo. Magbigay ka naman ng panukala kung paano tutulungan ang mga mahihirap. Presidential Advisor ka on Poverty Alleviation. Nasaan? Nagbigay ka ba ng rekomendasyon sa Pangulo since tumaas ang presyo ng produktong petrolyo and therefore tumaas ng mga bilihin? Nasaan? Kung meron man, pakita naman. Kasi hindi naman po sikreto yan eh. Wala namang national security dyan. Palagay ko'y wala. Sapagkat, etong taong ito, ang ginawa lamang ay nagmalaki ng yagballs at binatikos si Vice President. Okay naman bumatikos kay Vice President, pero gawin nyo muna yung primary aim nyo. Hindi kayo Presidential Advisor for criticizing Sara Duterte. Kayo ay Presidential Advisor for Poverty Alleviation.
Kawawa lang ho yung mga natatanong, namumurang Oo madalas nga kawawa naman oh. Hindi gumagalaw ang gobyerno. Bago mesik. Alam nyo kasi, katulad niya si Frasco, ginawang presidential advisor on chuchu-chuchu. Maintindihan Yung mga presidential advisor, Mr. President, tanggalin nyo na yan. Puro honorific yan. Alam naman natin yan Since time immemorial meron yan. Dapat tanggalin na yan Yung presidential advisor with the rank of secretary, wala namang portfolio. Sumusahod lang yan. May staff din yan kahit papano Sayang din po yung pera, Mr. President. Kung meron kayong malasakit sa taong bayan. Di ba? Yun lang naman po ang dapat mangyari. Ngayon, sa kabila nitong paghihirap, anong ginagawa ng Blue Ribbon Committee na naman? Kamote na naman. Alam nyo, parang gusto pa yata ni Senator Lacson na mag-thank you tayo sa kanya dahil pinatawag niya si Manong Chavit. Okay naman po yun, Mr. Lacson. Okay naman. Yung this is in connection with the investigation sa flood control scandal. Opo. Pero, ang problema, bakit si Chavit lang? Bakit hindi yung 18 Marines? Ako, may mangangatuwiran pa si Lacson, makakagulo lang daw. Bakit makakagulo? Ikaw lang naman nagsasabi niyan Di ba witnesses yan? Witness nga may affidavit yan. Ano makakagulo? Makakagulo sa narrative mo. Dahil wala kang ginawa kundi protektahan ang Malacanang at si Martin Romualdez. Makakagulo talaga, Senator Lacson. What happened? Di ba? Si Manong, okay naman. Kanya lang, pagdating sa personal knowledge, siyempre, mas maigit tawagin din yung 18. Di ba? Common sense nag-iimbestiga ka ng flood control scam. Opo. May mga nagwi-witness. Una, si Diskaya, humihingi ng witness protection. Di mo naman alam kung ano sasabihin. Ayaw niyong i-endorso. Bakit? Dahil nabanggit ang pangalan ni Martin. Si Gutesa, dinikdik niyo pa tungkol sa affidavit. Kahit sinong abogado, Mr. Lacson, ay makapagsasabing irrelevant na yung affidavit ni Gutesa kasi nanumpa na siya before you, yourself, sa committee mo. Nanumpa siya. Ano ba yung affidavit? Sinumpa ang salaysay, di ba? Opo. Ano ba yung panunumpa ni Gutesa ron? Ibig mo sabihin, mas importante yung affidavit kesa sa panunumpa before the Blue Ribbon? Panunumpa, syempre. Hindi. Ibig sabihin, panunumpa pa rin yun. Yung testimonya pa rin ni Gutesa under oath. Opo. Bakit binubutasan niya? Na, hindi naman sworn to May problema to, peke yung affidavit mo. Sabihin mo ng peke yung affidavit, nanumpa na sa harap mo. Mas interesado ka pa doon sa affidavit kesa sa flood control. Di ba? Ngayon, hindi dumating yung 18 Marines. Gustong mag-testify sa Senado. Anong ginawa ng administrasyon? Pinatawag sa NBI. Kung gusto nyong malaman ang katotohanan, bakit NBI? NBI, tao nyo yan si Matibag. Di ba? Sino susundin na Matibag? Yung amo niya. Sino bang amo niya? Malacanang. Kasi under the DOJ yan. Alter ego ng presidente ang DOJ. Bakit doon mo itetest ang credibility na nakatago? Na igigrill nyo roon? Bakit hindi nyo pag-grill sa mga senador? Ang ibig nyo ba sabihin, si Matibag mas magaling pang mag-grill, mas magaling pang ma-determine ang credibility kaysa sa mga senador? Di Kengkoy ang reasoning nyo. Ayaw pa rin patawag yung 18 Marines. Gusto niya mabaon na sa limot yung 18 Marines. Yan ang problema kay Ping Lacson. Aray ko? Totoo naman Obvious na obvious. Hindi ba obvious? Opo. Na ganun ang ginagawa ni Lacson? Ayan, kita mo. Sabi pa naman, Sabi pa naman, wala daw no effort to reach out to the BRC. Bakit sila mag-e-effort? Sino man chairman ng BRC? Di ba? Baligod pa ikaw. Anong no effort to reach out? Imbitahin mo, issuehan mo ng sampina. Darating yan, sampina yan. Kaya nga may sampina powers ka Tayo, pinagliluloko nitong si Lacson yung mga ayaw nga mag-testify, hinahanap nyo di ba? Yung mga nagtatago, may sampina, pinapa-aresto nyo. Eto na riyan lang. Isampina nyo, imbitahin nyo muna. Kung hindi dumating, isampina nyo.
Pero wag yung iniinsulto nitong si Lacson ang intelligence sa mga Pilipino na, ayaw, di naman nagre-reach out eh. Ano reach out? Pumunta na nga sa NBI. Nag-press ko na nga. Imbitahin mo. O, di ba? Kengkoy eh. Umiiwas sa Akala niya hindi ko, bago ang kanyang legal advisor, yung law dean ng One Ball University, si Senate President Soto. Pero Ano ba nangyari sa Blue Ribbon? Kaya walang gustong pumirma ron sa report niya eh. Nananakot na lang siya, di ba si Marcoleta, tinatakot niya. Sige, tatawagin ko yung 18 Maris, pirmahan mo muna yung report. Kaya sabi ni Marcoleta sa kanya, are you serious? Seryoso ka ba? Kengkoy eh. Parang nagbibiro eh. Anyway, sa notang yan mga kasama ay nagbabalik ang Yes, Yes Show, Topasyo. Pagkatapos ng mga komensya